Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Extra special ang araw ngayon dahil may ekstrang araw sa ating kalendaryo. Ang 2024 kasi isang leap year. Bakit nga ba nagkakaroon ng sobrang araw kada 4 na taon? Sa araw na to, pinagdiriwang ni Patricia ang kanyang ika-6 pa lang na kaarawan. I repeat, ika-6 pa lang na birthday. Si Patricia kasi. Isa akong leap year baby. So, ang birthday ko is February 29, 2000. Ang current age ko ay 24. Pero sa leap year ay? I'm just 6 years old. Dahil ang kanyang mismong birthday, once every 4 years lang kung sumapit. 2 araw kada taon si Patricia nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Nagse-celebrate na ako, pero 28 or March 1, gusto kong i-embrace pa rin yung pagiging February baby ko. Pero March 1 kasi nadadagdagan yung age ko. Under the law sa Civil Code, 365 days, yun yung kinakount for legal age. Sa years na walang Feb 29, March 1 yung birthday nyo. Mag-age pa rin sila normally. So kung ano yung mga karapatan na ma-achieve mo lang pag 18 ka, makukuha mo pa rin 18 years. I can see myself as a unique person kasi pag may nagtatanong ng birthday ko, bigla nilang marirealize na, hala, adi leap year ka. Ikaw pa lang yung kilala kong ganyan. At dahil minsan lang may February 29 sa kalendaryo, sinigurado ni Patricia na special ang araw na to. 4 na beses ako magsa-celebrate. Bawing-bawi yung 4 na taon na wala akong birthday. Ang wish ko ngayong birthday ko is I find happiness in what I'm doing and more travels to come. Kuya Kim, bakit na-edge ang isang araw sa February? Tuwing leap year. Kuya Kim, ano na? Nangyayari ang mga leap year para ma-align o ma-synchronize ang ating kalendaryo sa astronomical year. Ang isang complete revolution kasi ng Earth sa araw, tumatagal ang 365.25 days. Ang extra 0.25 days kada taon, kapag pinagsama-sama sa loob ng 4 na taon, nakakabuo ng isang araw o yung tinatawag na leap day. Marami namang nakadikit na pamahiin sa leap day. Sa United Kingdom, tradisyon para sa mga kababaihan ang mag-propose sa kanilang mga partner tuwing February 29. Sa Scotland naman, may paniniwala noon na mamalasin daw mga pinanganak ng February 29. Iniiwasan naman ng mga Greek ang ikasal tuwing leap year sa paniniwalang ang mga kasal posibleng mauwi sa hiwalayan. May isa pang bansa sa Asia na naniniwalang malas daw ang leap day. Pero meron silang pangontra dito. Para sa mga Taiwanese, malas para sa mga matatanda ang leap year. Kaya tuwing leap day o February 29, ang mga kasal ng anak na babae umuwi para ipagluto ang kanilang mga magulang ng pig trotter noodles o paa ng baboy. Sa paniniwalang magdadala ito ng magandang kapalaran at mahabang buhay para sa kanila. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24. Pinagbawalan ng korte sa Illinois si dating US President Donald Trump sa pagsama sa balota sa Republican primaries doon kung saan pinipili ang magiging presidential candidate ng partido. Ito ay dahil sa kaugnayan niya sa naging riot sa US Capitol sa Washington, D.C. noong January 2021. Pero hindi muna inilabas ng state judge ang kanyang desisyon dahil inaasahan daw niyang aapela si Trump. Inaasahan din maglalabas ng pinal na desisyon ng US Supreme Court tungkol sa ballot eligibility ng dating US President. Nauna nang disqualify ng mga estadong Colorado at Maine si Trump para sa parehong dahilan. Nagluluksa pa rin pero unti-unti raw nag-move forward si Katrina Halili 1 month after ng pagpanaw ng non-showbiz boyfriend. Malaking tulong daw ang kanyang pamilya at kabi-kabilang trabaho. Makichika kay Katatibayan. Mahirap. Busy na lang sa work, ganun. Mahirap ganun talaga. Kahit nasa road to healing na, more than a month matapos pumanaw ang kanyang partner na si dating Vice Mayor Jeremy Giab dahil sa heart attack, may mga pagkakataon pa rin daw na naiiyak si Katrina Halili. Araw-araw. Bigla na lang siya tulog, ganun. Pero buti na lang, busy ako, tapos yung family ko nandyan. Support me. May work naman ako, may mga kaibigan ako. Medyo nalilibang-libang, pero hindi naman mawawalan. Iiyak pa talaga. Pinangahawakan niya na lang daw ang masayang alaalang iniwan sa kanya ni Jeremy. Ko siya and si Katie. Kaya mahirap, kasi parang 3 years kami halos magkasama kami palagi. Hindi kami naghihiwalay. Tapos, sobrang okay yung relationship namin Para kami magkaibigan din, ganyan, best friends, gano'n.
Meron din tumutulong sa akin with Katie. Sinasaway din niya yung mga ugali ko. Hindi maganda, ganyan. Happy ako. Basta parang may best friend. Ganun. So, ang hirap nung nawala. Humuhugot din daw siya ng lakas sa anak na si Katie. Kung wala siguro Katie, baka nagangawa lang ako. Kailangan magpaka-strong din ako. Pwede ba, Katie, pag sinabi ni Mama na namimiss ko si Tito Jeremy, sabi ko, pwede mo ba i-hug ako? Tapos hindi ba, nandito lang ako. Ay, nandito lang ako, Mama. Tapos ginawa niya. Tapos dinugtungan pa niya. Sabi niya, nandito lang ako, Mama, forever. I love you. Gumanon kasi ko, ay, sila naman ako naiyak na touch naman ako. Hindi na tayo maghihiwalay. Malaking tulong din daw sa recovery ni Katrina ang pagkakaroon ng sunod-sunod na trabaho. Kabilang ang upcoming episode ng Magpakailanman, kasama sina Mike Tan at Pancho Magno. Kwento to ng dalawang individual na dumanas ng trauma at diskriminasyon sa relasyon nila, kaya nabalot ng masasakit na yung nakaraan nila, yung past nila. So kaya yun, parang natakot na sila na magmahal ulit. Bibigyan ba nila ulit yung sarili nila ng second chance? Kabilang din si Katrina sa upcoming series na Mommy Dearest at kasalukuyan pang napapanood sa Black Rider. Masusurprise kasi hindi nyo pa napapanood yung mga may twist pa na mangyayari sa character ni Romana. As of now, kinulong na siya ng Golden Scorpion Kinulong na siya. So, abangan kung anong mangyayari, kung magiging magkalaban ba sila ni Black Rider o magiging magkakampi sila. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. 10 arestado dahil sa umano'y palit manok modus kung saan ang mga ide-deliver na parte ng mga manok para sa fast food, pinapalitan daw ng mga mas maliliit. Nakatutok si John Consulta. Kita ang pagbabalibag sa mga tray na may lamang buhay na manok sa videong ito na nakuha ng NBI. Walang iligal sa unang tingin, pero bahagi na pala ito ng tinatawag na palit manok modus. Sumbong ng mga growers ng manok sa NBI, napansin nila ang pagkaka-reject ng kanilang mga pinapalaki mga manok sa mga planta. Itong complaint natin, supplier to sa mga malalaking food chains. Nagtataka sila na yung dumadating na manok dun sa planta ay hindi na pumapasa sa standards, tapos iba yung timbang. Nagtataka sila, wala naman silang nakikitang kakaiba dun sa takbo ng truck dun sa GPS, pero bakit parang nag-iba yung mga manok na dumadating sa planta. Nasundan ng NBI ang truck na nagdi-deliver ng mga manok at 10 sangkot daw sa modus ang arestado. Nawasak pa ang isang sasakyan ng NBI sa NLEX matapos itong banggain ng sasakyan ng mga suspect sa kanilang bigong pagtakas. Ayon sa NBI, kasabwat ang mga driver at pahinante ng truck. Pinapalitan daw ang mga manok na may timbang na 1,600 grams ng mga payat at batang manok na may bigat lang na 350 grams. Ang bilis lang, pinakamatagal na yung 20 minutes. Binibenta na dun sa bagsakan. Meron nang naghihintay na mga buyers din So, dun nila binibenta na itong mga nakukuhan lang manok. Ang driver at pahinante, ang bayad sa kanila nung grupo na kumukuha ng mga manok, 20,000 bawat biyahe. Every biyahe daw, at least 500 to 1,000 chickens kada biyahe ang pinapalitan nila. Para hindi mabisto ang kanilang modus operandi, ang ginagawa raw ng sindikato ay tinatanggal itong GPS ng kanilang target truck na may kargang manok at ikinakabit sa isang baterya. Saka naman ililipat ito sa nag-aantay na isang sasakyan na magsisilbing decoy para hindi maghinala ang mga biktima na may nangyayari na palang milagro sa kanilang mga manok. Kung titingnan natin, parang simpleng pagnanakaw lang ng manok ang ginawa nila. Hindi po. Kasi yung affected dito, unang-una, yung contract grower, yung nagpapalaki ng manok, sila po yung unang nalugi dito. Next time around, hindi na mag-grow yung grower. So, outright na mawalan sila ng client sa kanilang fees. The entire food chain and the ecosystem of the poultry industry are really affected. Pag-amin naman ng sangkot na driver ng truck, mahigit 1 taon na nilang ginagawa ang palit manok modus. Nagawa ko lang naman po yun kasi may sakit po ang nanay ko. Pero pinagsisisihan ko naman ho. Sana mabigyan pa kami ng pagkakataon para magbago. Ayon sa NBI, tuloy ang kanilang follow-up laban sa grupo na nag-ooperate din daw sa iba't ibang probinsya sa bansa. Para sa GMA Integrated News,
John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Hinatulang guilty sa indirect contempt si dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy dahil sa kanyang pagbabanta laban sa isang huwes at mga pahayag na tinawag ng Korte Suprema na puno ng mali siya. Sa mga social media post ni Badoy noong 2022, binatikos niya ang pasya ni Manila RTC Judge Marlo Magdoza Malagar na ibasura ang kahilingan ng pamahalaan na ideklarang terorista ang Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. Sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi nitong ang paratang ni Badoy na na-dismiss ang kaso dahil sa di umano'y kaugnayan ng huwes sa CPP-NPA ay banta sa walang kinikilingang imahe ng hudikatura. Multang 30,000 pesos ang ipinataw kay Badoy. Binalaan din siya ng korte ng mas mabigat na parusa sakaling maulit pa ang mga kahilintulad na insidente. Sa isang pahayag, humingi ng tawad si Badoy para sa kanyang nagamit na lengguwahe at tono ng pananalita. Pero wala raw siyang intensyong makasakit. Galit na galit ang ina ng batang tinangkang gilitan ng sariling ama habang pinapalabas sa live stream ang ginagawang pananakit. Hiling niya, mabulok sa kulungan ang partner. Nakatutok si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Balitang Bisdak. Ayan kita. Ang nakakakilabot na karanasan ng batang babaeng ito sa kamay ng kanyang ama. Nakarating na sa ina ng bata. Nasa Europa ang nanay at nagtatrabaho bilang isang domestic helper. Lungkot, galit at awa ang nangingibabaw sa kanya. Naisin man niyang umuwi sa Pilipinas, subalit kapos siya sa pera dahil maliit lang ang kanyang buwan ng sweldo. Ana siya nako sir, ana siya nako. Then ingon ko nga, ana ko sir siya nga patyo na nako ang bata. So ingon ko sir nga, sige surrender na nako nimo ang bata kay wala man koy mahimo kay layo man ko. Ingnan ako siya. Pero ayaw ka balaka kay basig minutes pa lang masikop na ka kay kitang tanan na DSWD nag-alaga sa atua. Ayon sa ina, napilitan siyang magtrabaho sa ibang bansa para matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak. Ito rin ang paraan niya para makalayo sa partner na umano'y nananakit sa kanya. Sa sinapit ng anak, hiling niya na mabulok ang partner sa bilangguan. Dili nimo siya mapasaylo? Dili sir, dili. Kung unsa na itabo sa akong anak, mapunay may tabo niya. Unsa ka mahalin mo imong anak? Sir, sobra pa sa akong kinabuhi sir. Nakaklab kay ka ni mama anak nagpalayo lang ko kay pobre man ta. Wala man ko'y laing panginabuhian. Ang 3 anyos na bata ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng DSWD. Posibleng ibigay ang kustodya ng bata sa kanyang kamag-anak. Base na rin sa assessment at rekomendasyon ng DSWD. Nauna nang humingi ng tawad ang ama ng bata sa kanyang ginawa. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Children Protection Act laban sa kanya. Para sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, ako si Fe Marie Dumabok. Nakatutok 24 oras. Update na tayo sa sunod-sunod na pagsabog na naganap sa Marikina. Nangyari po yan sa isang paggawaan ng mga balat baril. At nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Pia, mabilis lang yung sunog dito sa Arms Corps compound dito sa Marikina. Pero nagdulot ito ng takot sa mga residente sa likurang bahagi nitong compound kung saan nakita ng mga residente yung malaking apoy at pagsabog. Atras! Atras! Wala na! Ano may malaking fireworks display na nasaksihan ng mga taga Marikina ngayong hapon dahil sa pagsabog na ito sa Barangay Fortune. Ang kumukuha ng video, Atras! Atras! napasigaw na para makaligtas sa trahedya. Ang isa niyang kasamahan na nasa loob ng bakod napakalipas ng takbo. Atras! Sakto sa biglaang paglaki ng apoy. At sunod-sunod pang pagsabog. Kapagod ako. Hindi na yan, hindi na yan. Ano na? Ano hindi na? Hindi, ano na yan, yung fume na yan. Hindi, baka kasi lumapit sa tank farm natin. Laki ng pagsabog yan. Sa malayo, tanawang makapal na usok at naglalagablab na apoy mula sa Arms Corps Global Defense Inc. na paggawaan ng bala at baril. Lakas! Grabe! Naiwala yata tayo. Agad namang rumisponde ang mga bumbero para apulahin ang apoy. Kita ang pinsala sa paligid na halos naabo na at binalot din ng makapal na usok. Ayon kay Superintendent Nestor Gorio, Fire Marshal ng Marikina, nagsimula ang sunog sa Powder Depot kung saan nakaimbak ang mga pulbura kaninang 3:50 p.m.
Wala namang nasawi, pero may mga sugatan. May nadamay ring bahay sa likurang bahagi ng dipo sa sunod ng umakyat sa ikalawang alarma. Sa opisyal na tala ng PNP at BFP, walang nasugatan at walang nadamay sa kabayan sa likurang bahagi ng Arms Corps. Pero sa pag-iikot ng GMA Integrated News sa Champaca Street dito pa rin sa Barangay Fortune, may mga nakilala kami na damay daw sa sunog. Kita rin ang mga debris sa paligid na ayon sa mga residente, imbakan daw ng mga pulbura na lumipad at umabot sa kanilang mga kabahayan. Kabilang dito ang mga kahoy na lumipad sa ilang daang metro. Sa mga video na nakuna ng mga residente, makikita na tila nagkulay orange ang paligid sa laki ng apoy. Nagtakbuhan ang mga residente patungong kalsada sa pag-aakalang madadamay ang kanilang mga kabahayan. Narito ang pahayag ng mga nakausap ng GMA Integrated News at ang opisyal na pahayag ng President at CEO ng Arms Corps. Ito na po yung na nagtalsikan. Opo. Ang dami po niyan. Ayun pa, may naipon po kami doon. Marami pa po yan. Tapos yung mga kahoy, yung po yung nagliliparan dito na ayan po nga, mga sunog na. Buti wala naman pong tinamaan dun sa mga nagbagsakang kahoy. Na po yung may tinamaan kasi nandito po yung taniman nila, bumagsak sa harapan nila niyan. Mag-asawa, gusto na nga nilang tumalon doon. So nung nagtakbuhan kayo, natumba kayo? Oo, diyan pa lang natumba na ako. Sabi nga ako ng anak ko, natumba ulit ako. Kasi nataranta na nga po eh. Gaano ba kalaki yung apoy na rito? Po, abot na po dito. Kala nga namin nasa amin na eh. Sobrang init na po. Hindi mo naramdaman nung una na may sunog yung likod mo? Nararamdaman ko na, sobrang sakit na rin eh. Update na ng likod ko. Yun, pagtawid ko nun, sinasabi nila laplos na daw. We do have cameras and security here, so we've given everybody full access to be able to investigate this matter and see the root cause of the problem. If anybody's injured or any house is damaged or anything like that, Arms Corps will be taking care of it, 100%. But as far as I know right now, none of that's necessary. Dahil wala naman umang napinsala sa mga major na pasilidad ng Arms Corps maliban dun sa kanilang bunker kung saan nakaimbak yung mga pulbura, ngayong gabi ay magpapatuloy na rin yung manufacturing operation nitong planta. At yan pa rin ang latest mula dito sa Marikina. Pia? Maraming salamat, Rafi Tima. Balik usapang Leap Day ulit tayo. Lalong espesyal ito para sa mga ipinanganak ngayong February 29. Ilan kaya ang average na bilang ng Pilipinong ipinapanganak sa araw na to? Nakatutok si Mark Salazar. Sila ang pinakabagong leaplings o mga leap year babies na isinilang sa Fabella Hospital. Kabilang sa kanila ang baby ni Micaela na napaaga raw ang paglabas dahil sa gitna pa dapat ng Marso ipapanganak. Sumakto tuloy sa Leap Day o February 29. Graduating na dapat po ako ngayon kaso yun po may blessing na dumating yung baby ko po. Kaya by August magtutuloy po ako ng school ko ng OJT para makagraduate. Sa Fabella at kahit daw saang paanakan, alam nyo bang pinakamatumal na birthdays ay sa buwan ng Pebrero? Ang peak season po namin na tinatawag, nag-start po ng September. So inaabot po ng 60 patients per day yung nanganganak sa amin. So ang tingin po namin dahil December po sila ginawa, malamig po pag December, kaya September marami po nanganganak na patient. And like po yung February, mga ginawa po ng April, May, medyo mainit kaya konti lang po yung nanganganak ng February. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mahigit 3,000 sanggol sa Pilipinas ang isinisilang tuwing Leap Day. Malamang alam naman na ng lahat na nagbabayad lang ang kalendaryo sa naipong butal dahil ang tunay na bilang ng isang ikot ng mundo sa araw ay 365.25 days. Butal na sa loob ng 4 na taon ay equivalent sa isang araw, kaya may leap year na 366 days. Si Pope Gregory XIII ang nakapansin na simula sa panahon ng Roman Empire, 46 BC, hanggang sa panahon niya, 1582, palayo ng palayo ang Semana Santa sa vernal o spring equinox, kung kailan pantay ang haba ng gabi at araw. Ang sabi, swerte raw ang mga isinilang ng February 29 dahil bihira ang petsa. Pero sabi nga ng mga mami sa Fabella, Sa lahat naman po ng baby blessings. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.
Star-studded ang handog na tribute para sa veteran actress na si Gloria Romero. Very happy daw si Tita Glo lalo't nakita at nakasama niya ulit ang mga kaibigan sa industriya. Pinungunahan ng close friend niyang si Daisy Romualdez. Ang event na dinirect ni none other than Mr. M o si GMA Sparkle Artist Center consultant Johnny Manahan. Dumalo rin sa tribute ang ilan sa mga kapwa-artista ni Tita Glo. Big time din ang mga host pati na ang mga nag-perform sa event. Fresh and glowing ang nagbabalik na si Tom Rodriguez ng eksklusibong isalang sa GMA Integrated News interviews. At dito sinagot niya ang tanong tungkol sa ex-wife na si Carla Abellana at may inamin din siya for the first time about his current love life. Makichika kay Nelson Canlas. Happy ako, nandito ako ulit. Mahigit 2 taong nanatili sa Amerika si Tom Rodriguez matapos ang hiwalayan nila ng ex-wife na si Carla Abellana. Sa panahong yun, naging abala raw si Tom sa self-love at pagpapabuti ng sarili. Mas simple ang lahat ng bagay. Relish the simple things, kung anong para sa'yo, mapupunta sa'yo. Na hindi mo kailangan ganito, kailangan yan, trying to control life. You learn to just resign yourself. Resign yourself to the Lord, and He always provides. And every step of the way na parang magkaka-anxiety ka, kasi tinatakot mo yung sarili mo, you're living out of fear, out of anxiety, instead of just living out of love, joy, hope. Kapag doon ka pala, everything just falls into place. Sa naunang panayam ng GMA Integrated News kay Carla, sinabi ng aktres na handa naman siyang makaharap ang dating asawa. No problem. Are you ready for it? I think naman okay lang. Ready naman ako. Hindi naman ako yung type na ayoko or avoidant or what. You know, it's inevitable, ika nga. Pareho kaming kapuso, pareho kaming artista na sa industriya. So, you know, he has his own thing, I have my own thing. Tinanong din namin ito kay Tom kanina sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News interviews. For me, honestly, Nelson, I don't think it matters to me much. You know, we have our own paths, our own lives now, and I wish her well in hers. Would you say na 100% healed ka na ngayon? I would say so. Sa pagbabalik mo? So ready ka na? Very. Sa lahat ng pinagdaanan ni Tom nitong nakaraang 2 taon, tinanong namin siya tungkol sa pag-ibig. Sa pag-amin niya, tila handa siya to give love a second chance. Do you believe in second chances? Yeah, I do. You think you'll be ready to fall in love again? Yeah. I am now, yeah. In fact, I am seeing someone. You are? Yeah. You are now? I'm seeing someone, yeah. Wow, good for you. Good for you. Nakatulong ba yun? At that point, I was already there. So, inayos mo muna yung sarili mo? Yeah. Once I was ready, it came at the right time. Kasi I thought, like, at that point, I thought it would never happen again. Kailan namin makikilala to? I don't know, magdadamot ako ata. Like I said, like, I really wanna keep it to myself. But like I said, I'll live my life like how it is. So eventually, siguro everyone, like, what they see is what they get. But for now, it's my own. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Adaliano. Miss Vicky, Miss Pia, Emil. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.